Magandang umaga po para naman sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, December 21, 2020. At kahapon nga po ay tuluyan ng lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Vicky. At sa kasalukuyan ay ito ay nakakaapekto na lamang dito nga po sa ating Calayan Island. At namataan ito sa layong 175 km south-southwest po ng Kalayaan, Palawan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin pa rin umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 80 km per hour. Patuloy po itong kumikilos sa direksyong southwest sa bilis naman na 20 km kada oras. Ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa, ito pa rin ating northeast monsoon o amihan at ito na rin tail end ng frontal system na nakakaapekto pa rin dito sa silangang bahagi po ng Katimugang Luzon. At para nga po sa track ng ating bagyong si Vicky o si Crovan, ito ay nasa labas na nga po ng Philippine area at sa mga susunod na araw ay patuloy nga itong lalayo na dito sa ating bansa. Subalit para sa araw na to, nakataas pa rin po ang ating tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Kalayaan Island. At para sa magiging lagay po naman ng ating panahon sa araw na to, dahil pa rin sa epekto pa rin po ng ating northeast monsoon dito po sa Cagayan Valley, patuloy na maranasan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. At dito naman po sa Bicol region, gayon na rin po sa probinsya ng Aurora at Quezon, mararanasan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Dito naman sa Puerto Princesa o sa isla ng Palawan, mararanasan naman ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms. Samantala, sa Calayan Island, dahil nakataas nga po ang ating signal number 1, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. At sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon. Subalit maulap pa rin na may mga mahihinang mga pag-ulan pa rin ang ating inaanasahan dito pa rin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Dito naman sa Tuguegarao City, ang ating temperatura posibleng maglaro po sa pagitan ng 21 hanggang 26 degrees Celsius. At dito sa Tagaytay, ang ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 22 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Baguio City, medyo may kababaan, malamig pa rin ang ating panahon, maglalaro sa pagitan ng 15 hanggang 19 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 hanggang 29 degrees Celsius. Metro Manila, medyo magiging mainit pa rin, may kainitan pa rin ang ating temperatura, 23 hanggang 31 degrees Celsius. Legazpi City, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Gayun na rin dito sa Kalayaan Island. At sa Puerto Princesa, 24 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Dito sa buong Kabisayaan, mararanasan pa rin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ang ating temperatura, pinakamataas dito sa Iloilo at sa Cebu, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. Samantalang sa Tacloban City, ating temperatura naman maglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa buong Mindanao, magiging mainit at maalisangan pa rin ang ating panahon. Subalit pagdating pa rin ng hapon at gabi, magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura dito po sa Davao at sa Cagayan de Oro, posibleng umabot sa 32 degrees Celsius at gayon na rin sa Zamboanga City. At para lang po sa ating mga mangingisda at mga gamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, ay nakatas pa rin ang ating gale warning dito sa seaboards ng Northern at Central Luzon at sa Eastern and Western seaboards po ng Southern Luzon. Malaki po ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga mangingisda na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat.
At ano pa ba ang inaasahan natin na magiging epekto ng ating tropical storm na Crovan, ano? Dito sa Kalayaan Island, dahil naibaba na nga natin ang signal number 1 dito, ay mararanasan pa rin po ang malalakas na hangin at posible pa rin yung mga pamisa-misang mga pagbugso nito. At ganyan na rin po dito sa Batanes at Babuyan Island, ganyan na rin sa northern portion ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, mararanasan pa rin yung malalakas na hangin at yung mga pamisa-misang pagbugso nito. Kasama na rin ang eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Palawan, kasama ang Calamian Island. At para naman sa magiging pag-ulan, ngayong araw ay inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan pa rin dito sa Kalayaan Island, sa eastern portion ng mainland Cagayan Valley, Aurora at sa northern portion po ng Quezon. Samantalang mahina hanggang sa katamtaman na kumisay may malalakas pa rin mga pag-ulan ang mararanasan naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan Valley, sa Babuyan Island, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte at sa nalalabing bahagi ng Quezon. Bukas, asahan pa rin na magkakaroon tayo ng katamtaman hanggang na malalakas na mga pag-ulan dito sa Cagayan at Apayao. Samantalang light to moderate naman at kuminsan ay may mga malalakas pa rin mga pag-ulan ang mararanasan pa rin dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at sa nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley. At sa mga pagbaha naman natin at mga pagguho ng lupa, yung mga rain-induced landslide natin, posible pong magkaroon pa rin dyan sa mga lugar kung saan patuloy po na makakaranas ng malalakas at mga mahabang oras ng pag-ulan. At manatili po tayong magantabay dahil posibleng maglabas pa rin ng mga advisories ang ating mga regional offices sa Pag-asa tungkol nga dito sa mga local thunderstorms at rainfall advisory at heavy rainfall warning na posibleng ipalabas nga ng Hydrometeorology Division at River Basin Flood Forecasting and Warning System. At para naman po sa susunod na 24 na oras, dahil sa pinagsama pa rin epekto ng ating amihan na pinalakas ng ating bagyong si Vicky, patuloy na magkakaroon po ng matataas na alon na umaabot sa 3 hanggang 6 meters ang mararanasan dito naman sa buong baybaying dagat po ng Northern Luzon. Samantalang 2.8 to 4.5 meters namang alon ang mararanasan naman dito po sa seaboards ng Central Luzon, sa eastern seaboards ng Northern Quezon, kasama ang northern and eastern waters po ng Pulilio Island, gaya na rin ang seaboards ng Camarines Norte, northern seaboards ng Camarines Sur, at northern and eastern seaboards ng Catanduanes, sa seaboards ng Lubang Island at sa western seaboards po ng Palawan, kasama ang Calamian at Kalayaan Island. Kaya sa nabanggit na mga lugar, pinapayuhan pa rin ang ating mga mangingisda na magamit ng maliliit na sakyang pandagat na mapanganib po ang pumalaot sa nasabing mga lugar. At silipin naman po natin ang magiging panahon natin susunod na 3 araw. Dito sa Baguio City, bukas magiging maulap pa rin ang ating kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 15 hanggang 20 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday at Thursday, magiging maliwalas ang ating panahon, bubuti na po ang ating panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 15 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, susunod na 3 araw magiging maliwalas ang ating panahon, mga isolated thunderstorm lamang ating inaasahan. Pagdating ng hapon o gabi, ang ating temperatura 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Legazpi City,
susunod na 3 araw, magiging maliwalas pa rin ang ating panahon. Magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms. Ating temperatura, 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Cebu, pangkalatang magiging maliwalas ang ating panahon, subalit posible pa rin ang pagkakaroon ng mga isolated thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ang ating temperatura, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao, magiging mainit at malisangan pa rin ang ating panahon at magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms lalo na pagdating po ng hapon at gabi. Ang ating temperatura, 25 hanggang 34 degrees Celsius. At para sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pagasa DST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza.